Eto attorney, pag-usapan po natin itong West Philippine Sea. Dito muna tayo sa Kalayaan Island Group, attorney. Ano po ang inyong masasabi, attorney, sa posisyon po ngayon ng Pilipinas dito nga po sa West Philippine Sea, lalo na dito sa Kalayaan Island Group? Marapat po ba, attorney, na ipaubaya na lang ito sa China o dapat ipaglaban pa natin ito, attorney? Well, here yung Kalayaan Island Group, wala na tayong question dyan na sa atin yan. Ano, kasi we have been occupying those islands for many years. No? So, meron na tayong claim dyan at recognized na yan ng buong mundo na sa atin. No? So, wala na tayong issue dyan. Hindi natin pwedeng ipamigay yan kasi atin yan. No? Meron na nga tayong mga munisipyo dyan eh. So, hindi na yan subject for debate, no? Kung sino ba may-ari niyan, no? Sa atin yan. Pero yung mga karagatan na pag-uusapan na sakop ng West Philippine Sea, dyan medyo kailangan natin mas malalim at mas komprehensibong pag-iisip. No? Kasi meron tayong pinagbabatayan sa ating posisyon, which is the UNCLOS, no? The Law of the Sea. At ayon sa UNCLOS, meron mga bahagi ng karagatan na iba-iba ang karapatan natin. So, meron yung exclusive economic zone na meron lang tayong sovereign rights. Wala tayong sovereignty dyan. Whereas meron din yung tinatawag na internal waters or territorial sea. Yaan, meron tayong soberanya. Yaan, bahagi ng teritoryo natin. So, kailangan mas nuance ang ating pagkakaunawa dito. No? So, kung ang pinag-uusapan natin ay yung exclusive economic zone, ang gusto natin mangyari ay kung sino man ang dadaan doon at gagamit doon, kailangan muna magpaalam sa atin. That is our sovereign right. No? Hindi pwede yung papasok na lang sila, haharas yung mga mangingisda natin, bobombahin yung mga barko natin. Hindi pwede yun. Right? So, yan ang ano natin, yan ang posisyon natin dyan. Alright. Pero sabi kasi Attorney Michael ni Senator Marcoleta, ipaubaya na lang daw sa China yung Kalayaan Island Group kasi hindi naman daw ito sakop ng exclusive economic zone po natin. Ano po ang inyong stand doon, attorney? Here, pag pinag-uusapan natin yung exclusive economic zone, ang pinag-uusapan lang natin doon ay katubigan, no? Karagatan. Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga lupain. Ibang usapin ang mga lupa. Ang mga isla, lupa yan, teritoryo yan, hindi yan konektado dun sa konsepto ng exclusive economic zone. No? So, gaya ng sinabi ko kanina, yung Kalayaan Island Groups, islands nga eh, di ba? Islands. So, sila ay isla, sila ay lupa. Tayo ang unang nakapag-claim niyan. No? Kaya tayo ang unang nakapagtayo doon ng mga komunidad at munisipalidad. So, hindi natin pwede ipaubaya yun sa China, no? Kasi atin yan. Parang sinabi mo na ipaubaya natin yung Batanes sa China or ipaubaya natin yung Palawan sa China. Ganun ang ibig sabihin nun, no? So, hindi natin pwede gawin yun. Alright, very well said, attorney. At least nalinawan kami dito. So, eto attorney, dahil nga sa usaping ito sa teritoryo, ano ang inyong reaction, attorney, dito sa mga paghahamon ng debate or argumento? Kasi si Senator Marcoleta naghahamon ng debate kay Carpio, kay Attorney Batong Bakal, dito pa kay Commodore Tariela. Ito ba talaga, attorney, yung solusyon para malutas yung problema natin sa West Philippine Sea? O pag-aaksaya lang ito ng oras, Attorney Michael?
Hindi yan ang solusyon, ano? At hindi lang yan pag-aaksaya ng oras, kung hindi, meron din pangamba, no? Kasi unang-una, kapag nagdidebate tayo sa isa't isa, ang pwedeng sabihin ng China dyan sa kanilang mga mamamayan, no? Sa China na tayo mismo ay hindi solid, tayo ay hindi nag-iisa o nagkakaisa, right? Kasi kahit tayo nag-aaway-away sa posisyon, di ba? Hindi naman totoo 'yun. Kasi alam naman natin, Kier, ayon na rin sa mga surveys na tayo ay nagkakaisa na gusto natin ipagtanggol yung West Philippine Sea kasi sa atin 'yon, meron tayong soberanya at sovereign rights at gusto rin natin na mas maging assertive ang gobyerno natin. So, kapag nagpapalabas tayo ng debate, gaya ng gusto ni Senator Marcoleta, ang pangamba natin dyan is baka magkaroon ng impression ang ibang bansa o yung mga observers lang na hindi tayo nagkakaisa. Kasi ganun ang debate, di ba, Kier? Ganun ang debate. Naglalaban kayo. Nagpapatalbugan kayo. Ayaw natin yun. At dahil hindi naman natin kailangan magdebate na kasi alam naman natin lahat eh. Siguro meron lang tayong pagkukulang sa pagkakaunawa ng mga detalye, right? Nung mga issues dito sa West Philippine Sea. But overall, malinaw naman na lahat, makaramihan sa atin, gustong ipagtanggol yung ating karagatan at gusto natin, yung gobyerno natin ay assertive sa kanilang pagtatanggol. Hindi yung malamya o hindi yung mapagbigay masyado doon sa katunggali natin. Alright, yun. Ito, speaking of pagtatanggol attorney sa atin nga pong teritoryo. Kasi napapansin ko rin attorney nung mga nakaraan, parang ang ang position lang po ng Pilipinas dito po sa teritoryo po natin pagka pinaglalaban yung teritoryo. Parang napaka bait natin sa China. Yung tipo halimbawa binomba na tayo ng ng water cannon nila, hindi tayo gumaganti. Parang ang bait-bait nating tingnan. Parang yan yung parang style po natin. Ngayon attorney, itong mga pamamaraan na ito sa pakikipaglaban or pagtatanggol natin sa teritoryo, tulad nga nung na-mention ko, hindi ko lang alam attorney kung ako lang yung nakakapansin nito, yung pagiging mabait, pagkakaroon ng diplomasya sa China. Sa ngayon kaya attorney, epektibo pa kaya ito, itong ganitong mga approach or paraan? Or dapat meron na tayong gawin na iba para masolusyonan na malutas na itong mga problema natin sa teritoryo, Attorney Michael? Well, alam mo, Kier, yung overall strategy na diplomasya, yung laging bukas ang ating pintuan na makipag-usap at makipag-deliberasyon, makipag-diskurso, hindi dapat natin iwanan yun, no? Kasi yaan yung pinaka-epektibong paraan para malutas ito na hindi tayo nagigera, no? Ayaw natin umabot sa punto na ang pwede na lang nating solusyonan ay armas, no? Ayaw natin 'yon. So, yung diplomasya, yung pakikipag-usap, di natin pwedeng iwanan 'yan. Now, having said that, kailangan meron din tayong sigurong mas panibagong estratehiya sa pakikipag-usap. No? Yaan naman ay patuloy na pinag-iisipan ng mga pinuno natin, lalong-lalo na sa DFA, no? Sa Department of Foreign Affairs. Kasi sila naman yung frontliner natin pagdating sa diplomasya. So, while alam ko na medyo nakakainip or minsan nakakainis, no? Kasi lagi natin nakikita na parang tayo yung laging nalulugi.
kailangan lang ipaalala sa mga kababayan natin na meron tayong polisiya na dadaanin ito sa diplomasya, no? Kasi ayaw natin na mauwi tayo sa pakikipaggera, no? Kasi unang-una hindi natin kaya 'yon. Ikalawa, ayaw natin kasi masisira tayo pareho, no? Pilipinas at China. Kaya lang, gaya na rin ng sinabi mo, kailangan din siguro natin mag-isip ng mga panibagong estratehiya sa pakikipag-usap. Hindi na lang pwede yung siguro yung lagi na lang tayo nagfa-file ng diplomatic notes or protest. Kailangan meron din tayong gawin na mapakita sa kanila na we are not satisfied with yung mga nangyayari sa ating exclusive economic zone. Alright, alright, alright. Very well said, attorney. Eto, attorney, sa tingin po ninyo, ano po ba yung parang kulang or gap dito sa Pilipinas o sa gobyerno po natin? Bakit until now parang dihado pa rin tayo, attorney, sa labang ito sa West Philippine Sea, attorney Michael? Ang pinakamalaking pagkukulang, Bombo Care, is napakahina pa rin ng ating hukbong pandagat, no? At napakabagal ng ating mga pinuno, both sa executive at sa kongreso, na talagang itulak yung pagpapalakas ng ating mga barko, ng hukbong pandagat ng ating navy, no? Kasi kasalukuyan, tayo ay isa sa mga pinakamahina na navy sa buong mundo. Ang Vietnam, ang Indonesia, nasa top 10. Nasa top 10 na strongest navies. Kaya sila, mas matapang ang kanilang approach. No? Hindi sila nagpapatinag sa kanilang pakikitungo sa China kasi malakas ang kanilang humbong pandagat. Tayo, napakahina. At ang nakikita natin, yung mga mambabatas natin, yung pinuno natin sa Malacanang, hindi ito pinaprioritize. No? Kitang-kita na nga natin sa budget yan, Kier, di ba? Yung budget for the Armed Forces Modernization Program ay laging naisasantabi. Laging nalalagay dun sa unprogrammed funds. Ibig sabihin, popondohan na lang kung may pera. Dapat pinaprioritize ito, dapat pinopondohan ito yung AFP Modernization Program para makakuha tayo ng mga barko, ng mga samut-saring barko na makakabigay sa atin ng kumpiyansa na mas maging matapang pagdating sa pagtatanggol ng ating mga karagatan. Opo. So parang ano, attorney, kailangan dagdagan talaga yung budget sa part po ng defense, especially sa mga Coast Guard po natin, attorney Michael. Yes, no? Yun yung ano doon yun yung malaking butas sa ating sitwasyon na ang puro tayo maaanghang na salita Yung mga mambabatas natin puro maaanghang na salita but pagdating sa pagbigay ng budget para lumakas ang ating hukbong pandagat wala silang masabi. Yung koneksyon ng korupsyon dito sa issue natin sa West Philippine Sea, no? Dahil sa korupsyon, hindi natin mapalakas yung ating hukbong pandagat and therefore hindi tayo maging mas matapang sa ating pagdepensa sa ating mga karagatan. Alright. Eto, attorney, mga remaining question na lang. Sa tingin nyo ba, attorney, ma-resolve ni President Marcos Jr. itong problemang ito until na matapos yung kanya pong termino, attorney Michael? Mahirap mahirap pa sumagot sa tanong na yan, Bombo Kier, no? Kasi itong issue natin sa West Philippine Sea
We have to have a long-term view dito, no? So hindi ito pwedeng tignan through the lens of presidential terms o sa isang presidential term lang, no? Well, syempre, ang gusto natin, magkaroon tayo ng kahit papano pagkakaunawa bago siya bumaba sa pwesto, kahit yung Southeast Asian Code of Conduct lang, no, sa South China Sea na pinamumunuan ng ASEAN, no, na itutulak ni Pangulong Marcos na ngayon na tayo ang president ng ASEAN. So kahit yun lang, matapos lang yun, malaking ano na yun, malaking tagumpay na yun. Pero to say na mariresolba during his term, mahirap naman yon. Mahirap naman sabihin yon. Alright, yon. Very well said, attorney. So, sige, attorney, bago tayo matapos sa atin pong interview na ito, siguro, attorney, kung may nakalimutan ako, may gusto kayong idagdag sa atin pong napag-usapan, bigay ko sa inyo ang linya. Ano po ang inyong maiiwan na mensahe sa atin pong mga tagapakinig tungkol dito sa atin pong napag-usapan sa teritoryo po natin sa West Philippine Sea? Sige po, Attorney Michael. Maraming salamat, Bombo Care. Siguro, ang paalala ko lang sa mga nanonood at nakikinig sa'yo sa programa mo, sana sikapin natin na alamin pa kung ano talaga yung mga issues and data or information related dito sa West Philippine Sea matter, no? So, ang mungkahi ko, sumangguni kayo sa website ng DFA, ng Department of National Defense. Basically, ang sinasabi ko, sumangguni kayo sa mga trusted sources of information. Huwag kayong magtitiwala lang sa mga vloggers at influencers para magkaroon kayo ng malalim at komprehensibong kaalaman tungkol dito sa West Philippine Sea issue na to.